Hello po, good morning po mga kaingat. Isang umagang kay ganda, tanghali, hapon at gabi po sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta po sa YouTube channel po. Kamusta po kayo? So for today's vlog mga kaingat ay anong oras na ba? 7:30 na at magpapakain na ako ng mga manok ko. Ayun, nandun no. So nagtadtad na kanina yung nanay ko ng gulay, repolyo, pechay, broccoli. So iba-ibang gulay, minsan may kalabasa, kamatis, depende kung ano yung nakukuha ko sa sa palengke. So ito yung mga natadtad ng nanay ko. Ayan no. Hindi ko na na-videoan kanina. So magkakahalo na to. Repolyo, pechay, tapos merong broccoli akong nakuha. Broccoli, cauliflower. So minsan may kamatis yan, may kalabasa, papaya, melon, depende sa makukuha kong mga gulay. Tapos sinahaluan ko nito. Yan, oh. Ano yan, peas, tapos crack corn. Tapos may mga green peas. Tapos i-mix lang natin yan. Diba? Mix na natin to. So ayan, tapos na mga kaingat natin i-mix. Tapos nilipat ko lang rito sa timba. Tapos pakainin na natin yung mga manok. Okay na mga kaingat, lagay na natin sa sa pagkainan nila. Punta na tayo dun sa manok. Tara. So mga kaingat, ito yung mga alaga ko. Black Astrolorp, tapos mga Rhode Island Red. Yan o. Dami. Rhode Island Red, Black Astrolorp, tsaka Flybarp. Ayun o, Flybarp. So yung mga matured nandito na, mga nangingitlog na. Pero ito nasa pa lang to, 4 and 5 months. Yan o. So tara, pakainin na natin. At etong dalawa nanginginain na oh. Nakalabas. Ito yung mga dating sisiw ko mga kaingat oh. Ang lalaki na oh. Tara, pakain na ako. Binatuan ko muna sila mga kaingat kasi sinasalubong ako. Ay ko. Yan o. Oh. Eh. Pa. Oh. Dito lagyan natin sa gulong. Yan. Ano to mga kaingat, nasa 15 pieces pa. Sayang nga lang at namatayan ako ng 20 pieces nung nakaraan may mga bagyo. Dito naman tayo sa labas. Yan. Dito naman tayo magpakain sa mga matured. Dito, nakano lang yung net. Ito na, dali.
Ayan, gutom na sila. Binabatuan ko muna sila kasi sinasalubong ako eh. O, doon! Nakakapatid. O, dito. Oh! Oh, yan. Oh. Kayo. Oh. Ayun na. Tapos dito naman mga kaingat. Kunin ko yung ano, yung kainan nila. Kasi sinasalubong ako. Pag nilalagyan ko ng ano, pagkain sinasalubong. O, diba? Ang gulo-gulo nyo. Nangano pa eh, nangahawi pa eh. Oh. Yan o, black astrolorp. Nalaki nito. Tsaka ano, yung timbang niya nasa 2 kilos each. Tapos mamaya mag-harvest tayo ng itlog nila dun. Tignan natin kung may mga itlog. Okay. Ano, gusto nyo pa? Ang dami pa oh. Oh. Oh, yan pa. Oh. Yan. Makain na sila. Oh, di ba? Ito yung black astrolorp, walang kabusugan to eh. Meron pa akong isang ganito sa loob ng bahay namin sa may garahe. Mas malaki dito. Binili ko lang siya ng 2 months na ganyan kalaki. Tapos sumobra na sa laki. Okay na siguro itong pagkain nila. Kainin na natin. Palitan natin to ng tubig. At saka yun. Tapos dito lagyan ko rin ng tubig. Ano sila oh. So kuha muna akong tubig. So linisan natin mga kaingat yung tubigan nila para iwas sakit, mga bakteryang naiinom. Siyempre kailangan malinis yung iniinuman nila para hindi magkaroon sila ng sakit. Kasi karamihan na nakukuha nila sa sakit sa iniinom nila. Eh yung kinakain naman nila, hindi siya more on feeds. May mga gulay, prutas. Kaya yung itlog nila malinamnam, hindi siya yung itlog ng na puti. At saka kulay orange yung niya, yung egg yolk. So lagyan na natin ng vitamins. Lagyan natin ng vitamins. Tingnan yung mga kaingat, pupula tong tubig. Oh, di ba? Vitamins yan. Okay? Lagyan na natin. Dito naman tayo magpainom sa kabila. Yan. Palitan natin yun. Lagyan din natin ng vitamins. Lagyan natin ito para iwas sakit. Hindi nyo napapansin mga kaingat, ayan pumupula yung tubig kasi nilagyan ko vitamins.
Tapos kumukuha ko dyan ng mga dahon ng malunggay. Yan, dahon ng malunggay, pumipitas ako tapos pinapakain ko sa kanila. Para healthy. Kasi pagka ganyan na hindi mo binavitamins tsaka sinusuportahan ng mga mga gulay na masusustansya, mahina yung nila, resistensya pag maulad. Ubus na. Bis ka dyan. Ito fresh water. Yung clear. Para meron silang water na clear. Walang vitamins. Okay na mga kaingat, harvest naman tayo ng egg nila doon sa loob. Yan, okay na. Napakain na natin sila. Meron ng tubig na may vitamins, tapos yung clear na tubig. So yan, tara harvest na tayo ng mga egg nito. Ang laki ng butchi Kumakarga to ng 2 kilos mga kaingat. Rhode Island Red. Ito mga decals lang to, decal brown. Yan. Tara, kunin ko muna yung tabo. Kasi hindi ko mahawakan. Yan. Ayan ang mga susunod na paitloging ko. Yung mga nagdudumalaga. Nasa na yan, 5 months to 6 months, mga 8 months, pwede na yan. Ayan, ito. Ilan ba yung itlog? Yun, ang dami. Harvest tayo ng itlog mga kaingat. Ayan lagyan na natin sa tabo kasi di ko mahawakan. 1 2 3 4 5 6 7. Ang lalaki 8 9. Tomorrow ulit, pagkatapos ulit magpakain, meron ulit itlog yan. So biruin nyo mga kaingat, everyday kung meron kayong ganitong itlog, di healthy food. Mas masarap to dun sa mga kaingat, sa puting itlog. Kasi yung egg yolk nito kulay orange talaga. Ayan Tsaka talagang hindi siya masyadong more on feeds. Color brown siya. Ayan So tara. Tapos na tayo magpakain at ako naman ang kakain kasi medyo gutom na din. Lagay natin dito at baka mabasag. Sayang. So ayan yung hindi namin siya piniprito mga kaingat, nilalaga namin siya. Minsan binibigyan ko yung ate ko, tapos si Mary kinakain niya. Lock na natin. Yan, net lang to, net. Binili ko lang to sa online. Kinulong ko lang sila. Yan, kung may backyard kayo na pwede naman pag-alagaan, so bakit hindi? Tsaka kung meron kayong taniman na pwedeng taniman ng mga ng mga gulay. Ayan may saging pa kami. Kakukuha lang namin ng bunga ng saba diyan. Tapos meron kami mga gabi, kamuting kahoy. Tapos itong mga talbos ng kamote, madami. Ayan talbos ng kamote. Tapos meron din ditong alokbate. Tapos pag yung iba, pagka medyo katayin na, meron naman ditong papaya. Yan. Katumbas ng tinola. Tapos may mga dahon ng sili. Yan diba? Pwede na magtinola. Sa ngayon mga kaingat, marami akong binhi. Mga gulay na pwedeng itanim like okra, talong, sitaw, kalabasa, ampalaya. Kumukuha kasi ako sa bayan. Yan, tapos na sila kumain at busog na sila. Hindi na sila makulit. Kala mo hindi nabubusog So tara mga kaingat, uwi na tayo. At malayo pa yung uuwian ko. Ayan lang yung tabi ng bahay namin.
Oh, tapos meron pang mga gabi yung nanay ko. Oh. Yan, pang laing. Tapos meron din dito mga talbos ng kamote. Yan oh. Diba? Pagka nagsisinigang, di ba? Tapos anong tawag doon pagka nilaga lang 'yan. O di ba? Dito lang kailangan marunong ka lang din mag-provide ng mga pangangailangan mo, hindi puro pera. Eh dun sa bayan pag nagtapon ng gulay may mga buto, kinukuha ko lang. Tapos tinatanim namin diyan. Oh, ito pa may saluyot pa oh, mga kaingat oh. Sarap 'yan oh. Oh, saluyot. Diba? Nanay ko masipag din magtanim eh. Tapos yung ano niyan, yung bunga niyan, yung binhi, sinasaboy namin sa likod. May serpentina rin oh. Oh, gamot, herbal. Tapos ito yung talong ng nanay ko, walang katapusang ano, pagbubunga. Yan oh. Oh, may talong. Oh, ang laki nito oh. Pero wag muna natin harvestin. Oh, di ba? Pag wala akong baon sa trabaho ko, pipitas lang ako ng isa, tapos itlog ng manok ko, oh, di may tortang talong na ako. Oh, di ba? Yun yung sinasabi ko na kapag meron kang pwedeng taniman sa gilid ng bahay or sa likod, magtanim-tanim para hindi lahat binibili. Oh. Tapos meron pang ano, oh, oregano. Yan, oregano. Tapos may kalabasa, nanay ko, meron na naman. Tapos kamatis. Yan, mga hindi pa namumunga. Tapos may ampalaya para sa munggo. Ano? Oh, tapos meron din dito ano. Ayan ate ko. Sino kasama mo sa bahay? Wala. Oh. Oh, yan oh, yung ate ko. Oh, hello mga kaingat. Sabi Hello mo. mga kaingat. Oh. Yan yung kamay niya oh. Oh. Diba? Akala nyo ba si Mary lang yung may pinagdadaanan noon? Sabay ng ate ko. Tapos may mga bayabas dito. Makakain ka lang ng mga 2 piraso sa isang araw. Super vitamin C na. Ayan oh. Oh. Diba? Ang daming bunga. Ang daming bunga niya no. Hinog na oh. Pwede nang pansigang yan. Asabang. Pangsigang sa bangus. Wala si nanay. Sumama. Lalakad lang ako pa. Hindi mo na kayang walang tungkod? Kaya Oh. oh. Eh kasi baka makapak ako ng bato. Baka makaapak ng bato, masusubsob siya eh. Oo, kaya pwede naman na. Sa bahay wala na ako to. Naoperahan kasi siya mga kaingat 2 times sa ulo niya. Anong sakit yon? Meningioma. Meningioma. Nagkaroon ng bukol yung loob ng brain niya. Yung kaliwa ko. Yung kaliwa. Yung kaliwa niya medyo parang wala ng iskal ata. Inoperahan siya noon last December. Halos magkasunod lang sila ni Mary. So parehas major operation. So yun, awa ng Diyos. Ayan na yung ate ko. Nagte-therapy siya. O di ba? Dati halos hindi siya makalakad. Salamat sa mga nag-sponsor sa akin. Oh, thank you daw sa mga nag-sponsor sa kanya. Yung mga freebies. Pero awa ng Diyos, malaking tulong sa kanya yon kasi therapy, gamot, di ba? Kaya sana magtuloy-tuloy na. Maambon. Kunin mo na yan, no? Sige lang, papasok ko muna to. So mga kaingat, thank you very much po pala sa lahat ng patuloy na sumusuporta po sa akin at nagtitiwala. Lagi po kayong mag-iingat dyan sa lahat po ng mga naninirahan sa ibang bansa. Mga OFW na nagme-message at nagpi-PM po sa akin at nagko-comment. Maraming salamat kay Ma'am Nimpa. So shoutout sa'yo. Tsaka sa lahat ng mga Team Saltik, maraming salamat sa pagtitiwala sa akin at kahit papaano eh, alam ko na nandiyan kayo na, na nagtitiwala sa akin. So lagi lang tayo magdarasal sa lahat ng hamon ng problema sa buhay natin. At kapit lang, eh alam naman natin na ang Diyos lang yung nakakaalam kung hanggang kailan tayo rito. So ulit, maraming salamat kina Ate Ping at saka si Kuya Adit sa Pennsylvania. Ingat po kayo dyan at malamig po dyan at nag-snow na. Ingat po kayo dyan. Salamat po.
Magandang umaga po sa mga taga-tangkilik ng Rick Aningat TV. Ako po si Dr. Pedro Servano, a physician affiliated with a major healthcare organization in the central part of Pennsylvania for the last 30 years. I did my medical training at Presbyterian University of Pennsylvania Medical Center in Philadelphia and also at Underwood Memorial Hospital in New Jersey. For the past 2 to 3 years, my sisters and I have been a proud sponsors of the Rick Aningat TV for the following reasons. Rick, I felt, is not in the business of blogging. He is not in the business of blogging. Second, his blogging is straightforward, honest, decent, and appropriate in its contents. So Rick, don't be derailed, don't be disgruntled by these derogatory comments against you, as we know the truth and we will always support you. Good luck, God bless to you and your family, and good luck and God bless to your supporters. Salamat po. So good luck po sa atin lahat at sana pagpasok ng 2025 ay lahat ng may karamdaman ay gumaling na at sana humupa na yung mga patuloy na may sakit. So maraming salamat at lalo na doon sa mga sumusuporta po sa akin na nasa ibang bansa. Na alam ko na hindi nyo na pinaghihirapan nyo rin po yung mga binibigay nyo, lalo na sa mga spiritual, sa financial, tsaka sa advice. Maraming salamat po sa inyong lahat at lagi po tayo mag-iingat. So muli, maraming salamat po at mag-iingat po kayo. Thank you po.